Ang banta ng panganib ay hindi lamang sa labas ng bahay sapagkat mariring maganap ang isang masaklap na pangyayari sa loob ng tahanan. Mga kaibigan, narito po ang isa namang kwento na mag-iiwan sa inyo ng aral sa buhay. O, paano? Aalis na ako. Isang linggo ulit akong mawawala. Sabado ng gabi. Uuwi ako, ha? Kayo nang bahala dito. Mag-iingat kayo lagi. Oo na. Ikaw itong dapat mag-ingat lagi eh. Dahil ikaw ang nagtatrabaho. Nasa labas ang panganib, tandaan mo yan. Kahit naman nasaan tayo eh. Kung hindi tayo mag-iingat, lapitin tayo ng disgrasya. Oh, ikaw doon ha? Oh, Pagkagaling ng school, dumito lagi sa bahay. Huwag na mag-i-standby pa kung saan-saan ha. Samahan mo dito ang mama mo. Malayo pa naman tayo sa mga kapitbahay. opo, Papa. Mama, papasok na po ako sa school. Oo, sige. Hetong baon mo anak. Salamat po. Baka na may nakalimutan ka pa. Ang layo nitong bahay natin, kaya siguraduhin mong wala kang nakalimutan sa mga gamit mo, Para naman hindi ka na mapagod pang bumalik. Teka lang po. Titingnan ko lang uli ang loob ng bag ko. Kompleto naman po pala yung lahat ng gamit ko, Mama. Siya, sige na. Lakad na at baka malate ka. Tumingin ka lagi sa nilalakaran mo, ha? At baka kung makaapa ka dyan ng ahas. Mag-iingat ka ha, Don anak. Opo, Mama. Bye po. Bye-bye! Salamat, natapos na rin ang paglalaba ko. Magsasampay na lang ako. Uy, nako, ang init. Masakit na sa balat ang sikat ng araw. Mamadaliin ko na pagsasampay. Ayan. Ang ganda talaga ng babaeng yun. Ang init-init naman, ang dami-dami ko. Kahit may asawa kahit na, maganda at sexy pa rin. Swerte naman ni Willie. Nakakuha ng asawang katulad niya. Kung ako na lang sana ang unang nakakilala sa kanya, akin sana siya. Hindi sana ganito. Nagtsatsaga akong tanawin lang siya mula sa malayo. Sino kaya yon? Nakatingin dito sa akin? Halos nakatakip na sa mukha yung sombrero niya. Hindi ko naman siya makikilala. Ang mabuti pa lapitan ko. Baka kakilala ng asawa ko. Baka may kailangan. Sino ka? Anong kailangan mo? Mama, sino ka? May kailangan ka ba? Kailangan makalis na ako. Papalapit na siya sa akin. Ba't? Hoy, sandali! Sino ka ba? Bigla na lang umalis. Sino kaya lalaki yun? Diyos ko, baka masamang tao yun. Huwag naman po sana. Wala pa naman akong kasama. Mag-isa lang ako dito. Malayo pa sa kabahayan. Ay, kung hindi ko lang mahal si Willie, hindi ako titira sa ganitong lugar. Hindi bale. Masasanay din kami ng anak ko dito. Wala na akong magagawa, kundi sanayin na lang ang sarili ko sa lugar na ito.
Maris, o ano? Kumusta kayo dyan? Okay lang naman. Si Dondon, nandyan na? Wala pa. Pero tsak parating na yon. Kawawa naman ang anak natin. Nasanay na sa layo ng nilalakad niya pa uwi dito. Pasensya na kayo ha. Kung babalik tayo sa pangungupahan, pareho-pareho tayong mahihirapan. Mas mabuti na dyan. Sariling bahay at lupa natin. Yun nga lang, medyo malayo. Pero masasanay din tayo. Si Dondon lang ang inaalala ko, Willie. Kawawa naman siya. Araw-araw, malayong nilalakad niya papuntang school. Hindi naman makapasok ditong kahit anong sasakyan na pwedeng masakyan ni Dondon. Ialala ka rin talaga. Hayaan mo. Kakausapin ko yung kapatid ko na may bahay sa bayan. Baka pwedeng dun muna tumuloy si Dondon sa kanila. Tuwing may pasok, di ba? Kaya lang, paano ka naman? Mag-isa ka lang dyan. Okay lang ako dito. Hindi naman ako maaano dito eh. No, sige. Bahala na. Pag-uwi ko dyan, pag-usapan natin kung anong mas mabuti. Okay lang naman po ako dito. Sanay na po ako eh. Kawawa naman si Mama kung di ako uuwi dito. Wala siyang kasama. Pero anak, kaya ko naman, Mama eh. Hayaan niyo na po ako. sige. Ikaw ang bahala. Siya nga pala, Willie. Minsan may nakikita akong lalaki dyan sa labas. Nakatingin dito sa bahay. Nung minsan namang lapitan ko para tanungin sana kung sino siya at anong kailangan niya, bigla namang nagmadaling umalis. Baka yung mga dumadaan lang dito na taga ron sa unahan. Baka huminto lang at nagpahingang sandali. Baka nga. Kaya lang, kinakausap, bigla na lang umalis. Ano yun? Takot sa tao? Maraming mahihiyain dyan sa unahan natin. Lalo na't bago lang tayo dito. Hindi ka pa nila kilalang masyado. Kailan lang ba tayo lumipat dito? Pero huwag ka mag-alala. Wala namang mangangas na gumawa ng masama sa'yo dito. Kilala ko ang mga taga rito. Alam nilang asawa kita. Pero mag-iingat ka pa rin ha. Lalo na't kapag wala ako. Mama, aalis na po ako. O siya, sige na. Mag-iingat ka, anak, ha? Siya nga pala, Mama. Baka po mamaya, gabihin po ako pag uwi. Ano? Bakit? Magpa-practice po kasi kami ng sayaw para po sa program sa school. Ganun ba? Kung gabi na, huwag ka na lang uuwi dito. Makitulog ka na lang doon, kina tita mo. Opo, pero uuwi po ako kapag maliwanag pa. Wala po kayong kasama dito eh. O siya, sige na, bahala ka. Basta't mag-iingat ka, ha? Magagabi na. Wala pa rin ang anak ko. Ay, baka nga doon na lang yun makitulog kina Lorna. Maisara na nga muna ang mga bintana at pintuan. Ayan. Kakain muna ako. Teka, nauuhaw ako. Teka, pasaway na bata ito Sinabi nang wag nang uuwi kapag gabi na Umuwi pa rin. Sandali! Ay, naku naman.
Anak naman, sabi ko naman sa'yo. Sino ka? Halika dito! Iwan mo! Sino ka ba? Wala kang karapatang pumasok dito sa bahay namin! Wala akong pakialam! Akin ka sa ayaw at sa gusto mo! Wag! Parang awa mo na! Wag! Wag! Hayop ka! Kung sino ka magdemonyo ka, pagsisisihin mo itong ginawa mo sa akin. Ipakukulong kita! Yun ay kung bubuhayin pa kita. Anong gagawin mo? Papatayin kita! Wag! Maawa ka sa akin! Wag! Parang awa mo na! Etong bagay sa'yo! Eto ba? Mama! Mama! Nandito na ako! Mama! Mama! Tulog pa siguro ang mama. Di pa naman nakalak ng pinto. Mama! 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 Ano nangyayari sa'yo? Bakit marami kang dugo? Gumising ka, mama! Nandito na ako, mama! Gumising ka! Mama ko! Mama ko! Diyos ko! Sino may gawa nito sa asawa ko? Wala siyang konsensya! Anak! Anong nangyari? Anak, may alam ka ba dito? Anak! Anak, magsalita ka! Anong nakita mo? May alam ka ba sa nangyari? Anak, magsalita ka! Bakit iyak ka lang ng iyak? Hayaan mo na siya. Ay, tsak na hindi niya matanggap yung nadatnan niya. Pauwi siya dito sa bahay niyo. Siya lang ang unang nakakita sa dugo ang nakahalo sa yang mama niya. Diyos ko. Tsak na na-trauma ang bata. Hindi niya basta makakalimutan yung nakita niya. Mama! Nandito ako. Anak, nandito pa si Papa. Anak. Nay, ano yan? Bakit niyo nilagyan ng sisiyo ng manok? Ang ibabaw ng kabaho ng asawa ko. Para kung sino man ang demonyong may kagagawa nito sa kanya, hindi siya patatahimikin ang konsensya niya. Kung hindi man siya magpakamatay, kusa siyang susuko at aamin sa kasalanang ginawa niya. Nay naman eh.
nagpapaniwala kayo sa mga ganyan? Yung investigasyon ng mga pulis ang hihintayin natin. Kung ano man ang maging resulta, baka sakaling may lead na sila kung sino man ang suspect. Walang nakakita sa nangyari. Kaya mahirap magkaroon ng katarungan ang nangyaring ito sa asawa mo. Anong malay natin? Baka sa pamamagitan ng sisiw na ito kusang sumuko ang salarin. Bahala na nga kayo sa ginagawa niyo niyan. Basta ako, isa lang ang gusto ko. Ang malaman kung sino siya. Mapapatay ko rin siya. Anak, Wag! Mawa ka sa akin! Wag! Mawa ka! Mawa ka! Wag! Tama na! Tama na! Tama na! Tigilan mo na ako. Patahimikin mo na ako. Tama na. Ayoko na. Mababaliw na yata ako. Ayoko na. Ayoko na. Ang lubid nito. Ito ang tatapos sa paghihirap ko. Ayoko na. Hindi ko na kaya. Anak, nabalitaan mo na ba? May lalaki daw na nagpakamatay. Ay, taga roon sa unahan. Ay, sabi ko naman kasi sa iyo hindi ka naniniwala sa akin. O ano ngayon? Ipanatag mo na ang loob mo. Nagkaroon na ng katarungan ang pagkamatay ng asawa mo. Hindi naman Baka may problema lang yung tao. Kaya siya nagpakamatay. Bakit mo naman yun isasangkot sa nangyari sa asawa ko? Wala naman tayong ebidensya na siya nga ang may kagagawa nito. Hindi kita pinipilit na maniwala sa akin. Basta ako, malakas ang kutob ko na siya ang gumahasa at pumatay sa asawa mo. Tingnan mo't ilang linggo lang pagkatapos niyang mailibing. Heto't may nagpakamatay na. Hindi na kayanan ng konsensya niyang ginawa niyang kasalanan. Sa maniwala ka't sa hindi, totoo ang sinasabi ko. Walang makakapagpatunay kung totoo nga ang paniniwalang yon o sadyang nagkataon lamang na nakonsensya ang salarin kaya ito nagpakamatay. Subalit natakasan niya man ang parusa ng batas, hindi niya matatakasan ang parusa ng Diyos sapagkat walang karapatan ang sinumang kitlin ang sariling buhay. Ang mga nagsiganap ay sina Erwin Onan, Lisel Agnas, Heidi Andes at Treymark Butor.